Ngayon ang lesson natin ay kung paano magbuo ng Japanese passive voice sa sentence. So in sentence, have two voices, so passive and active voice. So active voice is used when the subject is the doer of the action. Or in Tagalog, ang active voice ay ginagamit kapag ang subject ay siyang tagagawa ng kilos. So sa passive voice naman, passive voice is used when the subject is the receiver of the action. Or in Tagalog, ang passive voice ay ginagamit kapag ang subject or simuno ay siyang tagatanggap ng kilos. Okay, start tayo sa active voice form or no dotai in Japanese. So in Tagalog, ito ay tinatawag na tukuyan. In English, ito ay tinatawag na active voice. Okay, magbigay ako ng example sentence, active voice or tukuyan. So, example sentence, Shujin wa watashi wo homemashita. In English, my husband praised me. In Tagalog, ang asawa ko ay pinuri ako. So, kanina nabanggit ko na ang subject is yung person or thing doing the action of the verb. Or ang subject ay ang tao or bagay na tagagawa ng kilos ng pandiwa. So, kung mapapansin nyo sa sentences, si Shujin is yung subject. So, ibig sabihin, si Shujin yung gumawa ng aksyon ng pagpuri or homemashita. So, kaya siya nasa active voice. So, active voice is used when the subject is the doer of the action. So, sabi niya, ang active voice daw ay ginagamit kapag ang subject ay siyang tagagawa ng kilos. So, kung mapapansin niyo sa sentence, si Shujin is or yung subject niya na si Shujin ay yung gumawa ng kilos ng homemasa or yung pagpuri sa watashi or pagpuri sa iyo. Okay, puntan tayo sa passive voice. So, sa passive voice, may rule siya ng paggawa sa sentence. So, ang rule niya is, in the passive sentence, the object becomes the subject, and the transitive verb is changed into the passive form. The particle ni is attached to the noun, which is source of the action. So, ang patakaran niya sa paggawa, in Tagalog is, sa balintiyak or passive na pangungusap, ang object or pangalang salita ay ang siyang nagiging simuno at ang pandiwang palipat ay nagiging passive form or balintiyak. Ang particle ni or pang-ukol ay nakakabit sa noun or pangalan ng tao, bagay, etc. na kung saan siyang pinanggagalingan ng kilos. Okay, i-explain ko sa inyo sa next slide kung ano yung sinasabi ko na rule. Okay, magbigay ako ng example sentence ng passive voice sa pangungusap. So, example niya, watashi wa shujin ni homerarimashita. Or in English, I was praised by my husband. In Tagalog, ako ay pinuri ng asawa ko. Okay, isa-isahin ko ang rule sa paggawa ng passive sentence. So, sabi ko kanina, in the passive sentence, the object become the subject. Or in Tagalog, sa balintiyak or passive na pangungusap, ang object or pangalang salita ay ang siyang nagiging simuno. So, okay, balikan natin yung sentence na ginawa ko kanina sa active voice na Shujin wa watashi wo homemashita. So, kung mapapansin nyo kanina sa sentence ko sa active voice, ang watashi is siya yung object nyo. Pero pagdating mo sa passive sentence, si watashi na object ay naging subject. So, yan yung sinasabi ko na in a passive sentence, the object become the subject. Okay, rule number 2. The transitive verb is changed into the passive form or in Tagalog, ang pandiwang palipat ay nagiging passive form or balintiyak. So, dun sa unang sentence mo, sa active voice, Shujin wa watashi homemashita. So, yung homemashita is yung transitive verb mo sa past tense. So, napalitan siya pag napunta ka sa passive sentence. So, yung homemashita mo is magiging passive voice na homeraremashita. So, later, i-discuss ko sa inyo kung paano siya nag-form para mas maintindihan nyo. So, from transitive verb na homemashita is naging
homeraremashita na passive voice. So, yan yung tinatawag ko na ang transitive verb is changed into the passive form. Okay, rule number 3. Particle ni is attached to the noun which is the source of the action. So, in Tagalog, ang particle ni or pang-ukol ay nakakabit sa noun or pangalan ng tao, bagay, etc. na kung saan siyang pinanggagalingan ng kilos. So, kung mapapansin nyo sa passive sentence, si Shujin, after ng Shujin, naglagay ka ng particle ni. So, kasi nga, si Shujin is yung pinanggagalingan ng kilos na pagpuri. Pagpuri dun sa watashi. So, kaya ang nakakabit sa kanya is particle ni. So, Shujin yung noun or object na tinatawag. So, kaya siya nilagyan ng particle ni. Kasi sa kanya, kumbaga sa kanya nanggaling yung pinakakilos na pagpuri dun sa watashi. Okay, malinaw. Okay, kanina, transitive verb na homeru. So, pag kinonjugate mo siya sa past tense na mashita, so yung transitive verb mo na homeru is magiging homemashita. So, kapag naman, ang homeru mo is kinonjugate mo sa passive voice, so magiging homeraremashita. So, ang homeru is a group 2 verb. So, kapag kinonjugate mo siya sa passive voice, ang gagawin mo lang, remove the last syllable ru, then add rareru. So, homeru become home. So, tinanggal mo yung ru, so magiging home. Then, add yung rareru. So, ang conjugated verb mo sa passive voice ay magiging homerareru. So, dahil nasa past tense yung active voice sentence mo kanina, you need to conjugate homeru to past tense passive voice which is homerarimashita. So, kaya siya naging, yung homeru mo is naging homerarimashita. Kasi nga, i-conjugate mo siya sa passive voice na past tense. Yung transitive verb mo na homemashita is kinonjugate mo sa passive voice na homeraremashita. Okay, why passive voice is important? Or in Tagalog, bakit mahalaga ang passive voice? So, number 1, when speaking keigo or respectful language, is it often more polite to use the passive form in many circumstances? So, sabi niya, or in Tagalog, sa paggamit ng keigo or magalang na pananalita, mas kadalasan na mas maituturing na mas magalang ang paggamit ng passive or balintiyak sa maraming pagkakataon. So, number 2, the passive voice is also used when the speaker wants to inject the sentence with emotion. So, for example, Japanese speaker often use the passive voice in situations when they want to convey a sense that they are victim, and passive voice also used when the speaker describes that something bad has happened to them. So, in Tagalog, ang balintiyak ay ginagamit din kapag gusto na nagsasalita na magpahayag ng emosyon. So, halimbawa, ang tagapagsalitang Hapon ay madalas na ginagamit ang balintiyak sa mga sitwasyon na kung saan gusto niyang iparating o sabihin na siya ay isang biktima, or ginagamit din ang balintiyak kapag ang tagapagsalita ay maglalarawan o magsasabi na may masama or hindi magandang nangyari sa kanya. Or in other words, gusto niyang magpahayag sa kausap niya na hindi niya gusto yung bagay na nangyari sa kanya. Okay, magbigay ako ng example sentence for expressing that you're a victim using passive voice. Or magbibigay ako ng halimbawa ng sentence na nagsasabi na ikaw ang biktima or may hindi magandang nangyari sa'yo noong araw na yun. Or nagkikwento ka na may masamang nangyari or hindi magandang nangyari sa'yo noong araw na yun. So, example sentence, Watashi no keiki ga ino ni taberarechatta. Or in English, I had my cake eaten by my dog. Or in Tagalog, nagkaroon ako ng cake, kinain ng aso. Or ang aking cake ay kinain ng aso. So, kung mapapansin mo, yung English niya is hindi ganun kaganda. So, hindi ganun ka
kagandang pakinggan. So, or parang ang sentence niya is hen. So, pero pagdating sa Japanese is, natural yung watashi no kiki ga ino ni taberarita. So, hindi tayo magbabase dun sa, English niya. So, doon tayo mag-base sa Japanese niya. So, kung mapapansin nyo sa sentence, pinahayag ni Watashi or sinasabi ni Watashi na, kinain ng aso yung kanyang cake. So, ibig sabihin, ini-express niya na masama yung loob ko, kinain ng aso yung cake ko. So, parang ganon. With feeling. So, it's feeling na sinasabi niya dun sa kausap niya na kinain ng aso yung aking cake. Kung mapapansin nyo, example sentence ng active voice. So, inu wa watashi no keki wo tabeta, or in English, the dog is ate my cake, or in Tagalog, ang aso ay kinain ng aking cake. At ang passive voice sentence na, watashi no keki ga inu ni taberarichatta, in English, I had my cake eaten by my dog. In Tagalog, nagkaroon ako ng cake kinain ng aso. So, kung mapapansin nyo, halos same meaning lang siya. Di ba? Parang kumbaga nabaliktad lang yung sentence niya. Pero, ang sabi ko nga, ginagamit ang passive voice when speaking cake or respectful language. Mas madalas daw ginagamit ang passive voice. So, kaya mas kailangan yung matutunan kung paano ang pagbuo ng passive voice sa sentence. Then, number 2 is the passive voice is also used when the speaker wants to inject the sentence with emotion. So, kumbaga, ginagamit nga yung passive voice kapag ka nagkikwento ka na may nangyaring masama sa'yo or kumbaga, with feelings na hindi mo gusto yung nangyari sa'yo. So, kasi pag sinabi mo na, inu wa watashi no keki o tabeta, so parang sinasabi mo lang na kinain ng aso yung iyong cake. So, pero pagka sinabi mong watashi no keki ga ino ni taberarachata, so with feelings na nakakainis, kinain ng aso yung aking cake. So, parang ganun. So, kumbaga may feeling siya na hindi mo gusto yung nangyari sa'yo na kinain ng aso yung cake mo. So, yun yung pagkakaiba ng active voice at ng passive voice. So, mahalaga na tutunan nyo ang paggawa ng passive voice sentence. So, guys, yung pag sinabi mong watashi no keki ga ino ni taberarimashita, at saka watashi no keki ga ino ni taberarechata, so, same meaning lang sila. So, yung taberarechata at taberarimashita is same meaning. So, ang pagkakaiba lang nila, ang taberarimashita is ginagamit sa magalang na pakikipag-usap. So, pwede mo siyang gamitin sa mga superior or sa mga boss or something. So, pagka kasi sinabi mong taberarechata, so, halimbawa, ginagamit siya sa mga friend mo or mga family member mo. So, kumbaga, parang close friend mo lang siya. So, sa Japanese kasi, maraming klase ng pagsasalita. So, yun lang yung gusto kong ipano sa inyo na pagka taberaremashita is for superior or something na mataas sa'yo. So, taberarechata, basta may cha. So, basta may cha. Ginagamit siya sa mga close friend mo. So, yun lang yung pagkakaiba nilang dalawa. Pero, in other words, same meaning lang siya. Meaning, Shujin means husband or asawa. Homemashita means praised or pinuri. Watashi means I or ako. Homeraremashita means was praised or pinuri. Keiki means cake. Inu means dog or aso. Tabeta ay ginagamit sa casual talking, means ate or kinain. Tabemashita is ginagamit sa polite talking, means ate or kinain. So, taberaremashita is ginagamit sa polite talking for passive voice,
means eaten or kinain. Taberarachatta is ginagamit sa casual talking. For passive voice means eaten or kinain.